isang malawak na gubat na puno ng mga matatayog na puno at makukulay na bulaklak, may 4 na ibon. Ito ay sina Maya, Katala, Kiko at si Maria. Si Maya ang nakatatandang kapatid. Si Katala ay ang pangalawa. Si Maria ang pangatlo, habang si Kiko naman ay ang bunso sa kanilang lahat. Sila ay magkakapatid na malalapit sa isa't isa. Simula pagkabata, lagi silang magkakasama at hindi na mapaghiwalay. Palagi naghahanap ng mga uod at sabay-sabay lumilipad sa himpapawid. Kapag umuulan, nagkwekwentuhan sila sa loob ng isang punong kahoy. Isang araw, sinabi ni Maya sa kanyang mga kapatid, "Tara na mga kapatid, tayo mahuli ng maraming uod." Kaya pumunta sila sa ibaba at nakakita nga sila ng mga uod. Habang kumukuha sila Maya, nagpakitang gila si Kiko. Kumuha siya ng malaking bato at sinabing, Tignan niyo mga kapatid, ang lakas-lakas ko. Kaya kong buhati ng isang malaking bato. Ngumiti na lamang si Maria dahil sa ginagawang kalokohan ng kanyang kapatid at sinabing, Oo na, malakas ka na. Pero ibaba mo na yan at baka ikaw ay mapahamak pa. at hindi na nga namalayan ni Kiko ang dahan-dahang pagdulas ng bato sa kanyang mga pakpak at tumama ito sa pakpak ni Katala at naipit ang pakpak ni Katala. Aray! Ang pakpak ko! Agad namang kinabahan si Kiko at sinabing, Patawad kapatid, hindi ko sinasadya. mabilis na ilalis ni Kiko at ni Maya ang bato na kadagan sa pakpak ni Katala, ngunit huli na ang lahat. Naputol ang pakpak ni Katala at nang nakita ito ng panganay ay nagalit ito at sinabing, Ayan na nga ang sinasabi ko na ikaw ay mag-ingat. Ngunit matigas talaga ang iyong ulo. Kinabahan at nalungkot si Kiko sa narinig at umiiyak na si Katala ay sinabing, Nang dahil sa ginawa mo, ako hindi na muli makakalipad. Ngunit nang dahil tayo magkapatid, gagawin ko lahat ng aking mga kaya para ikaw mapatawad. masayang masaya si Kiko dahil sa sinabi ng kanyang kapatid na si Katala. Ngunit ang hindi niya alam, may masama palang binabalak si Katala. Tara na mga kapatid, tayo umuwi na dahil hinihintay na tayo sa ating tirahan. Habang papauwi na sila, naalala ni Maria at ni Maya na may kailangan pala silang ibigay sa kanilang isang kaibigang ibon. At ang sabi ni Maria, Mga kapatid, kami ay mauna na dahil may kailangan pa kaming ibigay sa isang ibon. nang narinig ni Katala ang sinabi ng kanya nakatatandang kapatid, dito niya naisipan na ito ang pinakamagandang oras para gawin ang kanyang masamang plano para kay Kiko. Sige mga kapatid, tayo mag-ingat sa inyong pupuntahan. Nang umalis na ang magkapatid na si Maria at Maya, sina Kiko at Katala ay nagsimula ng lumipad. Kapatid kong Katala, sumakay ka na lang sa likod ko. Ako nang lilipad pa uwi para sa iyo. Sumakay na si Katala sa likod ni Kiko. Habang lumilipad sila sa himpapawid, may nakita si Katala na isang punong malapit sa ilog. Doon siya nakaisip ng masamang plano at ang sabi ni Katala, Kapatid, magpahinga muna tayo. Ang bigat-bigat ko, baka napapagod ka na. sagot naman ni Kiko. Sige, dito muna tayo sa tabi ng puno. Habang nagpapahinga sila, napansin ni Katala na may butas ang puno. At agad niyang tinulak at ikunulong si Kiko sa loob ng butas at galit na sinabing, Dahil sa iyo, nawalan ako ng pakpak. Kaya dapat lang na makulong at mamatay ka sa butas na yan. Nang pagkaalis ni Katala, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ngunit paglabas niya sa tabi ng puno, napalibutan siya ng tubig, isa palang ilog na may mga buhaya. At biglang nagsalita ang dalawang nagsisilakihang mga buhaya. Ang sarap ng mga ibon lumilipad, ngunit ang isang ibon nito ay kulang ng isang pakpak. Oo, makain lamang tayo ng buo. Hindi putol at hindi kulang. Agad namang nagsilalisan ang mga nagsasalikihang buhaya. Pagkatapos nito ay dali-daling tumakbo papalayo si Katala at sa puntong iyon naisip ni Katala. Sana ang pakpak ko. Siguro nakain ako ng mga buhaya. Pero dahil naputol ito ni Kiko, buhay pa ako. Agad-agad siyang bumalik sa butas kung saan niya iniwan at hinulong si Kiko. Doon niya inamin ang kanyang ginawang pagtataksil sa kapatid. At ang sabi niya, Kapatid kong Kiko, patawad sa aking nagawa. Kapatid kong Katala, buhay pa ako.
Nagulat si Katala. Agad-agad niyang tinulungan si Kiko palabas ng butas. Pagkalabas, niyakap niya ang kapatid at humingi ng tawad. Patawad, kapatid. Nung itinulak mo ko, sobrang nasaktan ako. Hindi lang katawan ko, pati ang puso ko. Pero nang marinig ko ang nangyari sa'yo, naisip ko kung hindi mo pala ako itinulak sa loob ng puno, baka kinain na rin ako ng buhaya dahil sa buo ng katawan ko. Hindi katulad mo na may kulang. Salamat din, Katala. Nalaman ko ng buhay pa ako dahil sa'yo. Napatawad na kita, Katala. Ikaw ang pinakamamahal kong kapatid. At pagkatapos nito ay nagyakapan sila at nagkapatawaran. Doon sila natawa na ang mga hindi nila inaasang pangyayari ay yun din ang magliligtas sa kanila sa kapahamakan. At sa huli ay mas lalo pang lulamalim at naging matatag ang kanilang pagmamahalan bilang pamilya. Ang kwento ay nagtuturo na ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng pagmamahalan ng magkakapatid. Minsan, ang mga hindi inaasang pangyayari, kahit masakit o mahirap, ay maaaring magdala ng mabuting aral at magpapatatag ng ugnayan ng pamilya. Ipinapakita rin nito na ang galit ay walang mabuting maidudulot at sa halip na magiganti, mas mainam ang pag-unawa at pagpapatawad.